Hindi ka ba natakot na makansila ng mga kapwa mo artista? Hindi siguro. Kasi ang pagmamahal sa bayan, wala yung tinitingnan kung ano estado mo, artista ka man, negosyante ka man. Sa mga bayan, gagawin mo lahat eh. Ikaw yung magiging model para kung may mga fans ka, para maintindihan nila kung ano yung iniidolo nila sa'yo. Hindi ako manatiko. Pero alam ko kung ano yung tama. Yun lang naman yung nakikita natin ngayon eh. Karumal-dumal na eh, di ba? Anong ginawa nila sa Kaban ng Bayan, di ba? Sinimot nila. Ang mga nagpapalakpakan, mga pumipirma dyan. Kitang-kita nyo naman. So, walang masama kung magsalita ako ng pero di ako against kahit kanino. Basta sa tama lang ako. Diyan tayo magkikita-kita, diyan tayo magkakasunod. Alright? Love you guys. Ano yung mensahe niyo po sa mga kapwa niyo, artista, mga kapwa niyo sa showbiz na tahimik pa rin ngayon? Hindi naman tayo nananawagan doon, no? Pero sa mga artista, alam naman nila maglalabasan naman yan eh. Nasa puso naman nila eh. Magkikita-kita naman yan sa election eh. Imagine nyo na lang si Sara Duterte, mas meron pinakamalaking boto kaysa kay BBM. Nagbigay daan siya para sa tinatawag na unity. So ano nangyari sa unity? Di ba? Nangitim. Mamaya na tayo mag-picture. Video pala yan. Kung saan Okay, shoutout na lang po sa lahat ng mamamayang Pilipino, sa mga tumatangkilik sa larangan showbiz, maging kami man o anong parte, extra ka man, talents ka lang, basta maging totoo ka lang sa bayan mo, mahalin mo bayan mo, at tulad ng pagmamahal mo sa nanay nyo, sa tatay nyo, especially tatay Digo. Yun lang po mga Bukas, papunta ka ba sa anniversary ng pag-kidnap kay Tatay Digong sa support? magkita-kita tayo, ayoko mga ako, pero sa totoo lang, hindi ako nagpapakita, nasa likod lang ako eh. Pero anyway, wala namang masama. So sabihin ko yung totoo, di ba? Basta sumusuporta ako sa tama. At nakikita naman natin yun. Hindi ako panatiko, politiko. Basta nakita ko yung puso, kung anong puso meron si Tatay Digong. Yun yung legacy yan na iniwan niya sa akin. At sa buong mamamayan, at alam niyo yan, huwag niyo dayain sa sarili niyo. Kita-kita tayo sa tama, huwag tayo magsagpupagpo. Yun ang aking panawagan. Ano mensahe natin? Narinig ko na lahat ng sinabi. Pero ayaw ko nang magsalita against the administration. What I'm going to say today is kung bakit ako nandito at kung bakit habang buhay akong tatayo at makipaglaban sa mga Dutertes. Why I stand with the Dutertes? Why do I stand so firmly behind former President Rodrigo Duterte? To answer that, you have to remember the Philippines before 2016. For too long, our nations felt adrift, stagnant and decisive, and hesitant to confront the interests of the powerful and untouchables. At alam niyo kung sinong mga yon. I fight for the legacy of Tatay Digong because he was the first leader to truly speak the language of the street. He didn't just offer platitudes. He acted with an iron will. At alam natin yon. He took on the drug menace that was destroying our families and he claimed the safety of our communities. Supporting him was never just about one man. It was about a movement that finally brought the provinciano and the common citizen into the halls of Malacanang. And I am personally proud of it. Ewan ko sa inyo. For sure, all of you is proud about them. But a legacy is only as strong as its endurance. We cannot afford to slip back into the era of traditional politics and half measures. This is why I am fully committed to
the presidential bid of Vice President Sara Duterte. Are you agree? Are you agree? Yes! Parang kulang ang pinakain sa inyo. Inday Sara carries the Duterte name, but she leads with her own unique strength. We watched her turn Davao City into the powerhouse of Mindanao, and we see that same discipline today in her national leadership. She represents the perfect evolutions of leadership, her father's legendary toughness, tempered by a modern strategic vision. That's Inday Sara. She has proven she can lead with a heart for the poor while maintaining the strict discipline required to keep a nation orderly. Supporting VP Sara is about safeguarding our progress. It is about ensuring the build spirit lives on, that our national sovereignty remains non-negotiable, and that our fight against crime and insurgency never wavers. In an increasingly unstable world, we cannot afford a leader who blinks in the face of pressure. We need a president with the courage to make the hard choices, even when they offend the elites. Sara Duterte possesses the DNA of a patriot and the hands-on experience to steer our ship of state through any storm. Again, are you agree? Yes! I stand by the father because he proves that change is possible. I stand with the daughter because she has the vision to lead us forward. In the Dutertes, we find a leadership that refuses to back down, a leadership that puts the Filipino people first, always. Alam natin yan. During the COVID, kung wala si Tatay Digong, patay na tayo. Look what's happening right now. Pinabayaan lang tayo, nagkagera-gera na, tumaas ang gasolina. Walang trabaho, pero nasaan sila? Actually, nag-reduce blackout ako because I don't wanna see, I don't wanna read anything. Pabalik-balik na lang. Tapang na nasimulan tuloy-tuloy para sa bayan. That's the legacy of the Dutertes. Maraming salamat po. I miss you so much, Tatay Digong. Let's bring him back. Maraming salamat sa madamdaming pahayag mula sa leader ng Kampilan sa Kabasayaan, partikular sa Aklan, Kalibo, Antique, Capiz, at sa mga iba pang bahagi ng Panay Island. Ngayon, before po ang ating oath taking,